Bato de la Rosa nagmamadali sa impeachment, mga bossing. Oh, Comelec, naloko na. Ayan. Bato de la Rosa nagmamadali sa impeachment, mga kababayan. Yan yung mga ipinagmamalaki ho ng mga DDS ngayon, no? Masaya ho sila. Bakit? Kasi si Bato, una, maang-maangan na sa kanya galing yung resolusyon, mga bossing. Ngayon naman ho, mga kababayan, sabi ng mga DDS, naku, masaya kami. Bakit? May resolusyon na si Bato. Akala nyo doon nagtatapos yon? Pag binasa ko sa inyo to, sasabihin nyo, naku po, hindi pa din pala lusot. Ano? Sabi dito, Bato, atat ibasura yung Sara impeachment. Nakakalungkot lang hong isipin, mga kababayan, ano? Meron tayong senador na ganito na hindi niya hahayaan mapakinggan ng mamamayang Pilipino kung saan napunta yung confidential funds, kung saan napunta yung pondo ng bayan, mga bossing. At ang gagamitin nila, ang gagawin niya, dadalihin sa rules para wag mapakinggan ng mamamayang Pilipino. Biruin niyo po yun. Dahil daw po hindi pwedeng itawid ng 19th Congress to 20th Congress yung impeachment, kaya daw po dapat hindi matuloy. Kaya daw dapat po i-dismiss at wala nang oras at panahon daw po ang Senado. Eh sabi naman po ng mga eksperto, ang Senado ay continuing body. Tuloy-tuloy lang yan. Diba? Tsaka lalo ho yan, mga boss. Pera, pondo ng bayan na kinakaltas po sa bawat isang mamamayang Pilipino. Oh, di ba? Kahit po sabihin nyo, nagusgusin o kahit na sabihin ninyo, natakatak lang. Oh, yung nagrereklamo, naghahanap nung pondo ng bayan. May karapatan pa din po yun. Bakit to, mga bossing? Lahat ng binibili nun, may patong na tax. Di po ba? So, basahin natin. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na natatakot siya sa ICC, kumakalog ang itlog niya. Naku, ano ba yung binasa ko? Iba yung binasa ko, hindi, yun yung nasa utak ko eh. Kapag ka naaalala ko na na ICC, pag pinag-usapan, medyo kumakalimbang na po ang itlog ni Bato de la Rosa, nanggagalaiti pa ho, ano? Oh. Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na galing sa kanyang tanggapan ang kopya ng draft resolution na naglalayong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. No? Galing yun sa office ko. Pero ho, mga bossing, nung una, alangan siya eh. Nag-aalangan siyang aminin eh. Sabi niya pa. Sabi ng reporter, Senator, ano po masasabi nyo doon sa kumakalat na resolution, no? Sabi niya, diretso lang. Hindi niya alam kung sasagutin o hindi. Baka malagot siya sa taong bayan. Kasi alam ho nila, mga bossing, na gustong-gusto ng taong bayan na matuloy yung impeachment. No? 88% ng mamamayang Pilipino gustong matuloy yung impeachment. Dahil nga po, sabi nila, lugi kami ah. Sa amin kinukuha yung pera na yan eh. Sa amin ibinabawas yan, tapos ayaw nyong pag-explainin. O, pipigilan nyo, dadalihin nyo nang hindi pwedeng tumawid ng 19th Congress to 20th Congress. Yun lang ang dahilan. Eh, paano na? Diba? Yung pera ng mamamayang Pilipino, wala na. Eh, kasi nga, next year na lang ulit. Ganun, di ba? O. Galing daw sa office niya yan. Ngayon, mga kababayan, basahin nyo na lang yung reso. You'll understand everything. That very self-explanatory. Ako, binasa ko ho, mga kababayan. Yun nga lang po. Dahil daw po, hindi pwede na tumawid ng from 19th Congress to 20th Congress yung impeachment, mga bossing. Kaya gusto niyang ipahinto. At ito, maang-maangan pa ho sila. Wala daw alam, hindi daw alam ni Inday Sara Duterte na opisina niya, no? Na opisina daw niya ho ang gumawa ng resolution. Yes! Diyos ko naman, ano to? Mga BO-BO ang sambayan ng Pilipino para pasakayin nyo kami sa ganyan?
Kayo-kayo magkakasama diyan, eh, 'di ba? Yung sasabihin, "Oh, naku walang alam si Inday Sara Duterte dito sa resolusyon na ginawa ko. Ako lang ito." Pasasakayin niyo pa kami, ha? Oh, that's very self-explanatory. Mabasa niyo dun. Ano sinasabi ko? Ano saloobin ko? Pahayag ni De La Rosa. Eh, yung saloobin ng mamamayang Pilipino, alam mo? O wala ka ng pakialam dun sa saloobin ng mamamayang Pilipino kasi nakalusot ka na, 'di ba? Kasi nakalusot ka na. 6 years ulit ang pagkakaupo mo diyan. Kaya wala ka ng pakialam kung ano sasabihin ng Pilipino, 'di ba? Eh, wala ang pakialam niyo mamamayang Pilipino. Eh, basta gusto kong ipahinto yung impeachment at eto, oh, may dahilan ako. Eh, gusto nga namin marinig ba 'to, eh. Ano pakialam ko sa inyo? Basta ako haharang ako kahit na hindi niyo marinig, bahala kayo. Yun naman talaga ang plano. Dahil 'pag narinig niyo, naku mga kababayan, 'pag narinig natin, nakita natin at tumuloy-tuloy yung impeachment, naku po, nakikita ko kawawa 'tong mga 'to, mga bossing. Bakit ho? Sa isang tambak na ebidensya ho, mga bossing, sa sobrang tambak ng ebidensya, mahihiya silang i-acquit si Inday Sara Duterte. Kaya po, ang ginagawa nila, tinutusta na nila, sinusunog na nila, niluluto na nila para 'wag matuloy. Dahil 'pag natuloy, may kalalagyan ho, mga kababayan. Galing yun sa office ko, basahin nyo na lang ang resolution. You'll understand everything that very self-explanatory. Mabasa nyo dun ang sinabi ko sa loobin, pahayag ni Bato de la Rosa. No? Miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP, na pinamumunuan ng dating Pangulo. O, number 2, basahin nyo yung whereas. Nandoon lahat, intindihin lang nyo. No? Ginawa ni De La Rosa ang pag-amin matapos ang kumalat na draft. Meron dito ho, mga bossing eh. No, meron dito. Maging si Senator-elect Panfilo Ping Lacson na magsisimula pa lamang ang termino sa 20th Congress sa Hulyo ay nagsabing nakita niya rin ang kopya ng draft ng resolution. Ani ni Lacson, eto mga bossing ha, pakinggan nyo ho. Yung sabi ni Lacson, ani ni Lacson, kailangan mapirmahan ng hindi bababa sa 13 senador at i-adapt ng plenaryo ang resolution, ngunit pwede pa rin itong baliktarin ng Korte Suprema. Kung umabot yung 13 nila, mga kababayan, tapos syempre may magsusulong po dyan, iakyat sa Korte Suprema. Tapos nakita, mali naman yung interpretasyon ninyo eh. O sige, ituloy ang impeachment. Eh, yari pa din. 'Di ba? Binanggit sa draft resolution ang lapse na higit 100 araw mula ng transmit sa Senado. Oh, si Chis ang nagpabagal niyan eh. 'Di ba? Binanggit sa draft resolution ang lapse na higit 100 araw mula matransmit sa Senado ang article of impeachment, ngunit hindi inaksyonan agad ng Senado at mag-adjourn sa Hulyo 13. Dagdag ng draft resolution, pinagbabawal ng Senate rules ang pag-crossover ng impeachment proceeding sa ika-20th Congress. Biruin mo, si Inday Sara Duterte, ano sinasabi? Ready ako sa impeachment. Ready ako. Gusto ko ng bloodbath. Dadanak ang dugo, maliligo sa dugo, basta dadaloy ang dugo. Pero, mukhang hindi maganda, no? Mukhang negatibo po ang dating sa mamamayang Pilipino nung bloodbath niya. Kaya kumambyo ang vice-presidente. Ako po yung maliligo sa dugo. Kasi po ako po yung i-impeach. Para pong crucifixion yan. Crucifixion yan. No? Di ba po, pag kinu-crucify, ay may dugo, o ako po maliligo sa dugo. Biglang kambyo. Di ba? Binanggit sa draft resolution ng lapse o etc. O, ngayon, bawal na daw itawid sa 19th to 20th Congress. Aniya, kailangan ng may akda na dumaan sa proseso kabilang ang pag-repair sa nararapat na committee na maglalabas ng committee report na pirmado ng majority ng miyembro ng committee at i-adapt at aprobahan. Ito,
maski majority ang nakapirma, pakinggan niyo maski majority ang nakapirma, kailangan formally i-adapt yan sa plenaryo kasi kung may mag-object at magkaroon ng debate, panigurado naman po ako dyan. Nandiyan si Coco Pimentel at nandiyan din po si Senadora Risa Ontiveros, mga bossing. May mag-o-object dyan, may makikipag-debate dyan. Yun nga, di ba? Nakikipag-debate na kay Chis Escudero. Kaso si Chis, kapag ka naririnig ho yung portwid, napapatalikod po, napapatayo, mga kababayan. Paano mo nga naman didepensahan yung sarili mo? Forthwith, sa lalong pinakamadaling panahon. Tapos ang ginawa ni Chis 2 months, no? O tapos pagkatapos ng 2 months, another 1 week. Nako, ano kaya gagawin ng sambayan ng Pilipino kapag kayong 11 na yan? Hindi pa din hindi pa din tinuloy. No? Parang ang pagkakarinig ko, yung 11, mga kababayan, alas 4 umpisahan hanggang alas 5 lang. Sarado na agad Senado. Pero eto, may narinig ho ako. Parang may mangyayari sa June 9, mga bossing, na pagtitipon ng mga kabataan. Dahil nga gusto po nilang marinig Gusto po nilang malaman, no? Kung saan po napunta ang pondo, kung saan po nagastos ang pondo ng bayan. Ngayon po, dahil nga siyempre, yung ganitong ginagawa ni Chis, halata at ramdam nila na, naku, pinupuspon mo ng pinupuspon para hanggang sa mga susunod, sasabihin nyo, wala na, lapse na, wala na, hindi na pwede, hindi na tayo tutuloy sa impeachment. No? Mukhang merong mga lalabas na mga kabataan, mga bossing sa June 9. Tingnan na lang natin kung totoo yun. No? Sabi dito, hindi pwedeng sasabihin final na yan. Tingnan nyo. Tutuwa kasi yung mga DDS, mababaw ho yung mga DDS. Pag nakarinig po, naku, may resolution na para i-dismiss. Para ho sa kanila, dismiss na agad. No? Yung mga kapitbahay nyo ng mga DDS, ganun ba? Pag may narinig na, ayan na, may resolution. May de facto to dismiss na. Yung mga DDS sasabihin, dismiss na. Tingnan mo, wala ka pala, dismiss na. Gaganyan na ho yung mga yan, mga bossing. Ito ang sabi ni Ping Lacson, hindi pwedeng sabihing final na yan. Kung may magdudulog sa Korte Suprema at i-compel ang Senado na mali ang iyong interpretasyon at kailangan mag-conduct kayo ng trial, mag-convert kayo into an impeachment court at mag-conduct kayo ng trial, pwede sigurong mangyari yan. Panigurado ho, mga kababayan. No? Meron pong magdedebate dyan at may aangal dyan. Sila Senadora Risa Ontiveros, si Coco Pimentel po. No? Kinwestiyon naman ni incoming Senator Vicente Tito Soto III kung bakit hindi ni-refer sa Senate Committee on Rules ang article of impeachment kay BP Sara nang isampa ito ng Kamara de Representante noong Pebrero. Ayan. Nasisilip ka tuloy lalo. Ano? Si Senator Tito Soto, mga bossing, yan po yata yung magiging kabanggaan niya. No? Magiging kabanggaan niya po pagdating po sa pagka-Senate President. Sabi ni Eleuterio Pajarlo, tuloy lang dapat ang impeachment. Totoo. No, mukhang malabo po nilang mapahinto yan, mga kababayan. Ngayon, buko din yung kay Bato, buko din ni Joel Chua.